Kabanata 1491. Nagulat si Beatrice sa pamumuna, kaya nawalan siya ng sasabihin. Ginalaw niya ang kanyang mga labi, ang kanyang mukha ay tense, at hiniling na makita si Arisa. Tawagan mo si Isa, gusto ko siyang makita. Sinulyapan ni Edwin ang kanyang mayabang na kilos, sa kaloob-looban ay nalibang. Sinabi ko na sa iyo, hindi ka makikita ni Mrs. Graham. Walang saysay ang pag-aaksaya ng oras mo rito. Hindi ito kapaki-pakinabang para sa sinuman. Biglang sumigaw si Beatrice patungo sa loob, Isa, nanay. Alam kong nakauwi ka na. Payagan mo akong magsabi ng ilang salita. Kung hindi mo ako makikita, maghihintay ako dito hanggang sa umalis ka ng bahay. Napakunot ng noo si Edwin dahil sa frustration. Nang makitang nakikisali din si Beatrice sa larong ito, mahigpit niyang binalaan, kung babalay-walayin mo ang payo ko at magdulot ng eksena rito, hindi kami magdadalawang isip na tumawag ng pulis. Hindi mo na kaya ang kahihiyan. Sumilip si Beatrice sa mansyon, lalong lumakas ang kanyang pag-aalala nang hindi niya masulyapan si Arisa. Gayunpaman, hindi siya sumuko at nagpatuloy sa pagsigaw sa loob. Isa, walang kinalaman dito ang tito mo. Kagagawan lang ito ni Hector. Hindi namin alam na ipapaalam niya sa mga mamamahayag. Napagtanto na niya ang pagkakamali niya ngayon. Sa sala, hindi masyadong marinig ni Arisa. Gayunpaman, habang umaalingaw-ngaw ang malakas na sigaw ni Beatrice, naiintindihan niya ang boses. Pinagsalubong niya ang kanyang mga kilay. Kararating lang niya sa umaga, at ngayon ay nandito na naman si Beatrice. Nandito ba siya? Umaasang mapapatawad siya. Nakakahiya ako. Sa kabila ng status niya, nandyan siya sa labas na sumisigaw sa pintuan ng iba. Saway ni Darius, mabagsik ang mukha, labis na hindi sumasang-ayon sa inasal ni Beatrice. Sa sumunod na sandali, nang maalala na ang babaeng ito ay ina ni Arisa, balisang tumingin ang matanda kay Arisa. Isa, hindi kita sinisisi. Hindi ko lang siya gusto. Nang makitang nag-aalala ang matanda sa kanyang nararamdaman, labis na naantig si Arisa. Ibang-iba ito sa kanyang ina, na tila walang pakialam sa kanyang nararamdaman. Dad, don't worry. Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Mabilis niyang tiniyak ang matanda. Itinuring siya ng matanda bilang pamilya, at hindi siya nagkaroon ng kahit katiting na pagdududa tungkol dito. Ang pagtatalo dito ay walang malulutas, lalabas ako at titingnan, sabi ng matanda habang naghahanda na siyang tumayo at umalis. Mabilis siyang pinigilan ni Arisa. Hindi na kailangan, ang taong gusto niyang makita ay ako. Kung hindi niya ako makita, darating pa rin siya. Direkta niyang inutusan si Edwin na papasukin si Beatrice. Tumingin sa kanya ang matanda na may pag-aalala, senyales kay Mary na maghanda ng pagkain para kay Arisa. Nakatira siya kay Arisa sa sala. Mabilis na pumasok si Beatrice sa silid. Nang makitang naruroon din si Darius, binati niya, magandang araw, matandang Mr. Graham. Ma'am, walang tiwala si Darius bilang tugon, humigop ng kanyang kape nang hindi siya kinikilala. Nagmamadaling lumapit si Beatrice kay Arisa, sabik na sinabi, Isa, may sasabihin ako sa iyo. Napatingin si Arisa sa magiliw na kilos ni Beatrice, nakaramdam ng distansya. Halo-halong emosyon ang bumalat sa kanyang puso. Magiging ganito kaya siya sa akin kung wala siyang kailangan sa akin. Just get to the point. Ano ang sinusubukan mong makamit sa pamamagitan ng pagsigaw sa aking pintuan? Malamig na pagwawalang bahala ang tugon ni Arisa. Bahagyang nabulunan si Beatrice, pagkatapos ay nagpaliwanag sa mahinang boses, kung hindi ako sumigaw at sumigaw, hindi na sana kita makikita. Wala na akong mga pagpipilian. Sinaman siya ng tingin ni Arisa. Medyo hindi mapalagay sa kanyang titig, nagmamadaling nagpatuloy si Beatrice sa pagsasalita. I came here, actually, to ask you to drop the charges. Hector realizes his mistake now. If he's prosecuted, it will involve his father. Hindi naging madali ang promotion ng uncle mo. Please, for the sake of him being your younger brother, Mikey's father, help us out. We would be eternally grateful. Tinitigan lang siya ni Arisa nang walang reaksyon. Medyo napahiya si Beatrice sa ilalim ng kanyang mga tingin, medyo namula ang kanyang mukha. Isa, marahil ay nakadikit pa rin si Hector sa iyo, at sa isang sandali ng kalituhan, siya, nagdulot ng gulo sa iyo. Pakiusap para sa kapakanan ng iyong nakaraang relasyon, patawarin mo siya kahit minsan lang. Pinagmasdan ni Arisa ang paglunok ni Beatrice sa kanyang pride para makiusap para sa kanyang stepson. Nakaramdam siya ng mapait na sarap sa kanyang puso at napag-alamang ito ay lubhang kabalintunaan.
Hindi gaanong inalagaan ni Beatrice ang kanyang anak na babae. Kabanata 1472. Sinulyapan ni Arisa si Beatrice, may mapanuksong ngiti sa labi. Kung ginawa niya ang lahat ng ito dahil nami-miss niya pa rin ako, maiisip mo ba kung ano ang gagawin niya kapag nawala ang nararamdaman niya para sa akin? Sirain mo siguro ang reputasyon ko. Ha, sa paglabas ng impormasyong iyon, nilinaw na niya na gusto niya tayong murahin at ipahiya. Hindi mo kailangang pumunta dito at mamagitin para sa kanya. Ipaubaya natin sa korte ng batas ang paghusga sa kanyang mga aksyon at parusahan siya ng naaayon. Dagdag ni Arisa, matagal nang nawala ang pagmamahal niya kay Hector, ngunit ang lalaki ay kumapit sa kanya at patuloy na nag-uudyok ng gulo. Ano kayang pagmamahal ang naiiwan nito para sa kanya? At saka, naisip na ba niya ito nang makipag-usap siya sa kanila? Nang makita ang malamig na kilos ni Arisa, napakunot ang noo ni Beatrice. Maaari mo ba talagang hindi patawarin siya? Kung siya ay makakakuha ng isang sentensya sa bilangguan, ito ay lubos na makakaapekto sa iyong tiyuhin. Sa wakas, naunawaan ni Arisa ang tunay na intensyon ni Beatrice. Kahit na ang huli ay dumating upang makiusap na palayain si Hector, hindi ito dahil sa pag-aalala para sa kanya, ngunit para sa kanyang sariling mga interes. Ano ang kinalaman ng iyong kapakanan sa akin? Kami ang tunay na biktima dito. Hindi mo ba naisip na dapat mong timbangin ang mga kalamangan at kahinaan bago gumawa ng aksyon? At saka, ako ay isang ordinaryong mamamayan lamang. Wala sa aking liga ang makipagkaibigan sa mga pamilya ng mga opisyal na tulad mo. Agad na nagdilim ang mukha ni Beatrice. How can you be so harsh? Alam kong mali ang ginawa ko sa'yo, pero ako ang nagpalaki sa'yo. Nandito ako para magmakaawa sa'yo bilang nanay mo, kaya bakit hindi ka magmadali sa amin? If you genuinely consider her your daughter, you wouldn't have ignored her all these years. Her place in your heart doesn't even compare to your stepson, so bakit ka pa nag-abala na pumunta dito para mas i-pressure siya, Mrs. Lord? Matigas na tanong ni Darius na halatang hindi nasisiyahan sa inasta ni Beatrice kay Arisa. Kung tutusin, kung talagang nagmamalasakit siya sa kanyang anak, paanong hindi siya mag-iisip para sa kanya? Umalis ka na, hindi kita matutulungan. Malamig na sabi ni Arisa, desididong huwag makisali sa mga bagay ni Beatrice. Kahit tawagin niya akong unfilial child o ungrateful wench, hindi ako mapakali. Simula ngayon, huwag ka nang pumunta dito. Wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Dagdag niya, matapos makita kung gaano kalamag at walang malasakit si Arisa, nabalisa si Beatrice. I'm your biological mother, Isa. Makukontento ka lang ba kung makita mo akong nahihirapan? I have no control over your life, so stop trying to pin everything on me. I'm not that capable. Sabi nga, hindi ako magpapakita ng awa kung guguluhin mo ang asawa ko. You'd better think twice before you act. Putol ni Arisa habang nakatitig kay Beatrice. Hindi na kailangang sabihin, si Beatrice ay nagalit at nagtatampo. Nilamon na niya ang pride para humingi ng tulong, pero tinanggihan pa rin siya ni Arisa. Umalis si Benjamin sa pag-aaral nang marinig ang kaguluhan sa sala, nasaksihan lamang ni Beatrice ang pagharap kay Arisa. Dahil doon ay nagdilim ng husto ang kanyang tingin. Mangyaring bumalik sa bahay, Mrs. Lord. Ang aming hamak na tirahan ay hindi akma upang aliwin ka. Sabi niya, sa sandaling sinalubong ni Beatrice ang malamig na tingin ni Benjamin, nakaramdam siya ng lamig sa kanyang gulugad. Please spare our family, Mr. Graham. I beg of you. Nakangiting tumingin si Benjamin kay Beatrice habang nakadikit ang dila sa pisngi niya. Hindi ba dapat kami ang nagmamakaawa na iligtas mo kami? As long as you spare Keegan and Hector, we can agree to any of your conditions. Mabilis na sagot ni Beatrice. Oras na para gawin ang lahat. Kung hindi natin kayang lampasan ang krisis na ito na ang katapusan ng karera ni Keegan. Ha, ngumisi si Benjamin. Sasang-ayon ka sa alinman sa aming mga kondisyon. Napakatapang na pahayag. Ako, gayunpaman, ay hindi ako humanga. Ang aking pamilya ay ayaw ng anumang bagay na gawin sa iyo, ngunit palagi mong iniisip na ako ay isang madaling target. At ngayon, humihingi ka ng tulong sa amin dahil mahirap ang sitwasyon mo, ha? Naniniwala ka ba na ang lahat ay umiikot sa iyong pamilya? Hindi mo makukuha ang iyong cake at kainin mo rin ito. Iminumungkahi kung umuwi ka at kumuha ng magaling na abogado. Bago pa makapag-react si Beatrice, tinawag ni Benjamin ang bodyguard sa pintuan. Escort her out. Tumawag ka agad ng pulis kung babalik siya para manggulo ulit.
Hindi na kailangang magsumbong sa akin. Ikaw, Yuto na sabi ni Beatrice, puno ng galit ang mukha niya. Sa ganitong paraan, ginang. Sabi ng bodyguard habang walang ekspresyon na humakbang para ihatid palabas ang babae. Sumulyap si Beatrice kay Arisa, napanganga lamang ang kanyang mga ngipin nang mapansin ang walang pakialam na ekspresyon ng huli. Kaya kung pumunta mag-isa, Kabanata 1473, kung ayaw mo siyang makita, pwede mo siyang baliwalain sa hinaharap. Kumuha ka na lang ng magpapalae sa kanya. Naaaliw si Benjamin habang nakaupo at yamakap kay Arisa, nag-aalalang baka maapektuhan siya sa engkwentro. Nakahinga ng maluwag si Arisa at ngumiti sa kanya. Ayos lang ako, huwag mo akong alalahanin. Sa kabila noon, mataman siyang tinitigan ni Benjamin at nakahinga lang siya ng masiguradong hindi siya nagsisinungaling. Sinulyapan ni Darius ang mag-asawa bago bumaling kay Benjamin. Let's leave those matters to the police. The lords can do whatever they like, but as long as we haven't do anything wrong, they can't cause any real trouble. Payo niya, na nagngangalit pa rin sa galit sa kung paano ginamit ni Beatrice ang kanyang katayuan bilang asawa ng opisyal ng gobyerno para i-pressure si Arisa. Agad namang tumanggaw si Benjamin. Naiintindihan. Sa sumunod na segundo, lumingon siya kay Arisa. Gusto mo bang umakyat at magpahinga? Umiling si Arisa. Dito na lang ako. Malapit nang magtanghali. Anyway, makakapagpahinga na ako pagkatapos ng tanghalian. Bakit hindi ka bumalik sa trabaho mo? I promise you I'm fine. Matapos matiyak na nakatago si Arisa sa ilalim ng kumot, tumayo si Benjamin at bumalik sa pag-aaral. Pagpasok pa lang niya, biglang tumunog ang phone niya. Sige na, utos ni Benjamin, malalim at may autoridad ang boses. Pagkatanggap lamang ng abiso mula sa pulisya, mabilis na nagulat si Ethan, hiniling ni Hector na makita ka, Mr. Graham. Sino siya sa tingin niya? Bakit ko siya makikita dahil lang sa sinabi niya? Sagot ni Benjamin na may kislap na panunuya sa kanyang mga mata. Ang kanyang mukha ay malamig at mabagsik, at walang alinlangan na siya ay puno ng paghamak para kay Hector. Naiintindihan, Mr. Graham, sagot ni Ethan. Ngayong alam na niya ang sasabihin, mabilis niyang in-end ang tawag at ipinadala ang kanyang tugon sa mga kinakailangang partido. Samantala, si Benjamin naman ay napangiti sa sarili. Ha! To think he has the audacity to follow me. What a arrogant fool! Nang matanggap ni Hector ang balita na walang balak makipagkita sa kanya si Benjamin, nagalit siya. Mr. Hector Lord, bakit mo sinisiraan si Mr. Benjamin Graham? Bagamat nasa gitna ng isang interogasyon, tumugon si Hector sa tanong na may isang mapanghamong ngiti. Yan kasi hindi ko kayang titigan siya. Ginawa mo ba ang mga ito sa iyong sariling kagustuhan, o kumikilos ka sa utos ng ibang tao? Napapikit si Hector habang nakatitig sa nagtatanong. Sasabihin ko sa iyo kung ipakikilala mo ako dito ni Benjamin. Mangyaring magpakita ng paggalang at makipagtulungan sa aming investigasyon. Wala kang karangyan na makipag-ayos sa amin. Saway ng interrogator bago inihampas ang kamay sa mesa. Once again, please watch your words and cooperate with our investigation. Kumilos ka bang mag-isa, o may mga kasabwat ka? Nakaramdam pa rin ng pag-aalinlangan, nagngangalit si Hector ng kanyang mga ngipin. Agad na nagpalitan ng palihim na tingin ang mga nagtatanong. Mangyaring maging totoo, matigas na sabi nila. Matapos silang sulyapan, sumandal si Hector sa kanyang upuan. Beatrice, WHO. It's my stepmother, Beatrice Fisher. Siya ang nagsabi sa akin na ibuhos ang bin sa mga reporter. Kung bakit ang buong pamilya nila ay pumunta sa Yaleview ng madaling araw, sila lang ang makakaalam kung ito ay isang taos-pusong paghingi ng tawad o isang detalyadong palabas. Napangisi si Hector. Noon, malinaw na wala na siyang pakialam sa mga kahihinatnan. Kung hindi siya masaya, hindi rin dapat umasa ang iba pa sa pamilya. Bakit niya hiniling na gawin mo ito? I'm not sure about that. Ang hula ko ay hindi siya masaya kay Benjamin. Sa bagay, sinaktan ng anak ni Benjamin ang anak niya, kaya posibleng maghiganti. Siya, kibat balikat na sagot ni Hector. Kahit na hindi tahasang iniutos ni Beatrice sa kanya na gawin ito, ang katotohanan na sinadya niyang sabihin ito ng malakas para sa kanya ay nangangahulugan na dapat ay pinagplanuhan niya ito. Bukod dito, kinasusuklaman din ni Hector si Benjamin. Sariwa pa sa kanyang isipan ang alaala ng pagpapahiya ng huli kaya't sinamantala niya ang pagkakataong sirain ang imahe ni Benjamin at bigyan siya ng pahirap. Yun lang ang alam ko. I'm not sure about the rest. Nang makitang halos lahat ng kaya niyang sabihin ay nasabi na niya,
ang mga nagtatanong ay walang pagpipilian kundi ipatawag si Beatrice. Nang matanggap ni Beatrice ang paunawa, una niyang naisip na may kaugnayan ito sa ibang bagay. Gayunpaman, pagkatapos magmadali sa istasyon ng pulisya at ipaalam na si Hector ang naglantad sa kanya bilang ang pasimuno, siya ay labis na galit na ang kanyang mukha ay napalitan ng galit. Hindi ko sinabing gawin niya yon. He did it all on his own. This has nothing to do with me. Arg, to think nagpunta pa ako sa Yaleview para makiusap para sa kanya. Si Hector Lord ay isang taong walang utang na loob. Kabanata 1494. Matapos tapusin ang mga bagay sa panig ni Beatrice, sumunod si Regan, na patuloy na nagbabago ng mga numero upang tawagan si Arisa. Nang makita ni Arisa ang hindi pamilyar na numero ng telepono, agad na naisip ni Arisa si Regan at medyo nakaramdam ng inis. Ano ba talaga ang gusto mo? She demanded, pinipigilan ang kanyang galit. Boss, it's me. Tunog ng maingat na boses ni Bradley. Is this a bad time? Bakit bagong number ang gamit mo? Medyo naguguluhan si Arisa. Ang taong ito ay palaging nananatili sa isang numero, sa takot na ang kanyang mga dating kaibigan ay hindi maabot sa kanya, kaya hindi kailanman nangahas na baguhin ito. Nako, nakalimutan ko ang phone ko at kailangan kong manghiram ng sa iba. Boss, sino ang nagpagalit sa iyo? Paliwanag niya, pagkatapos ay nag-aalalang tanong, napansin na parang naiinis siya ngayon. Akala ko tawag ni Regan, walang pakialam niyang sagot. Damn, may gusto ba siya sa'yo? Medyo naiinis din si Bradley sa inasal ni Regan. To think na iniistorbo pa niya si boss. Malamang tungkol kay Heather, walang maisip na ibang dahilan si Arisa kung bakit siya hahanapin ni Regan. Kung hindi tungkol kay Finley, na malinaw na tinanggihan niya noon, malamang ay tungkol kay Heather. Nanggugulo na naman ba ang babaeng iyon? Tumakas na si Bradley sa Rutesia Village nang magdamag dahil sa takot na panagutin siya ni Benjamin sa pag-akay sa mga bata sa kalokohan. Hindi pa siya nagkaroon ng pagkakataong tingnan ang kanyang telepono, kaya natural, hindi niya alam kung ano ang nangyayari dito. Oo, nagpakalat siya ng mga chismis at sinisiraan ang asawa ko online. Maikli niyang sinabi sa kanya ang nangyari. Bradley, don't tell me kakagising mo lang. Hey, you truly know me too well. Boss, kakagising ko lang talaga kanina. I was driving all night. He chuckled sheepishly, medyo nahihiya. Nagda-drive, bahagyang yumako ang kilay ni Arisa. Judging by his tone, she initially assumed it has something to do with women instead. Oo, nasa Rutesia Village ako ngayon. Kung hindi, dumiretso ako at tuturuan ng leksyon ng mga kahindik-hindik na tao. Galit na sabi ni Bradley. Kung alam niya lang kanina, maya-maya pa siya dumating. Ngayon, walang paraan na posibleng bumalik siya muli. Pinag-iisipan pa niya kung posible bang bumalik nang marinig niyang sinabi nito, hindi na kailangan ng leksyon mo. Arestado na sila, at kinasuhan na namin ang abogado. Dahil nasa Rutesia Village ka, doon ka na lang magstay. Don't worry about my affairs. Boss, nagalit ba si Mr. Graham? Hinahanap ba niya ako para mag-settle ng kahit anong scores? Tentative niyang tanong. She chuckled and deliberately replied, of course. He even said he's planning to give you a good beating kapag nakita ka niya. Huminga ng malalim si Bradley. Napakalakas ng tunog na maririnig ni Arisa ng malakas at malinaw. Binyantaan ako ng mga bata. Hindi naman kasi ako ang mastermind. You have to back up, boss. Please don't let Mr. Graham beat me up. Pagmamakaawa niya, mas mainam na manatili ako sa Rutesia Village ng medyo mas matagal. Kung hindi, masisisi ako kapag nabugbog ako ni Mr. Graham. Nagtaas siya ng kilay. Para saan ba talaga sila dinala sa residence ng York? Pagkatapos mag-alinlangan sandali, sa wakas ay ipinaliwanag niya, para lumikha ng kaguluhan. Dinurog namin ang lahat ng mahahalagang bagay sa bahay ni Regan, at nagpakawala pa ng mga ahas para takutin ang babaeng iyon. Napaawang ang sulok ng bibig ni Arisa. Maraming mga treasured calligraphy at mga anti-gang piraso ng koleksyon ng pamilya York ang nawasak. Hindi nakapagtataka na galit sila. Iyon ang lahat ng pinakamamahal na kayamanan ni Regan. Talagang alam ng mga bata kung paano tamaan ang isang tao kung saan masakit, naisip niya. Anong mahal? Nakaguluhan ito. Hindi mo ba naisip na pigilan sila? Seryoso ang tono ng boses niya, kahit hindi siya galit. Ha, paano ko kaya sila mapipigilan? Ilang beses ko silang kinukumbinsi, pero hindi lang nila ako pinakinggan. Boss, huwag ka rin magalit sa kanila.
Ginawa lang nila yun dahil nakaramdam sila ng galit sa'yo. Kaya naman tinuruan nila ng leksyon si Regan. Sa pag-aalala na parusahan ni Arisa ang mga bata, hindi nakalimutan ni Bradley. Makiusap sa kanilang ngalan. Kabanata 1475. Humagalpak ng tawa si Arisa. Halos hindi mo kayang alagaan ang iyong sarili, at gayon pa man ay nagsusumamo ka para sa kanila. Napansin ni Benjamin, nakalalabas lang sa pag-aaral, na nakikipag-usap siya sa isang hindi kilalang tao at pinagmamasdan siyang mabuti. Nakaramdam ng matalim na tingin, lumingon ang babae at sinalubong ang malalalim na mata ng lalaki. Subconsciously, binigyan niya ito ng matamis na ngiti. Totoo yan, may pakialam ako sa kanila. Tawa ng tawa si Bradley. Pero boss, hindi mo talaga sila dapat parusahan. Nagdulot lang sila ng kaguluhan dahil sa pag-aalala sa iyo. Kung magdesisyon si Mr. Graham na parusahan sila, dapat mo rin silang protektahan. Huwag mo silang hayaang magkagulo. Napangiti si Arisa habang nakatingin sa lalaking papalapit sa kanya. Kung gusto ni Graham na parusahan sila, matagal na niyang ginawa. Manatili ka lang doon, bilasan ang pag-usad, at ipaayos ang bahay sa lalong madaling panahon. Nang marinig ang kanyang mga salita, nahulaan ni Benjamin kung sino ang kanyang kausap sa telepono. Huwag kang magsalita ng masyadong mahaba. Ang radiation ay hindi maganda para sa iyo at sa mga sanggol. Mahina niyang sabi, naupo sa tabi niya. Napatigil si Arisa, bangaling ang tingin niya sa gwapong profile ng lalaki. Nakayuko si Benjamin, bumubuhos ng tubig, maayos na nakadikit sa katawan niya ang sando niya. Ito ay mukhang hindi kapani-paniwalang nakaunat at naglabas ng lakas ng lalaki. Ang kanyang buong pagkatao ay nagliliwanag ng mapang-akit na alindog ng isang mature na lalaki. Hey, andyan din pala si Mr. Graham. Well, hindi nakita iingatan. Bye, boss. Nang umalangaw ang boses ni Benjamin, naramdaman ni Bradley na tumibok ang kanyang puso at mabilis na tinapos ang pag-uusap. Natigilan si Arisa. Kailangan ba talagang maging ganito kab-alisa siya? Sa sandaling marinig niya ang iyong boses, ibinaba niya ang telepono. Biro niya kay Benjamin. Malamig nang umuso ang lalaki. Nakokonsensya lang siya sa lahat ng maling nagawa niya. Tumawa siya. Natatakot siya sa'yo. Kung siya nga, bakit pa siya naglakas loob na ilabas si Gavin at ang iba pa? Panunuyan niya. Buti na lang at wala si Bradley dito. Kung siya nga, hindi papalampasan ni Benjamin ang kahit isang pagkakataon para isettle ang score sa kanya. Tinapik ni Arisa ang kanyang likod, pinatahimik siya sa banayad na boses. Huwag kang magalit, sinusubukan lang nila akong panindigan. Sumulyap si Benjamin sa kanya at iniabot sa kanya ang baso ng mainit na tubig sa kanyang kamay. Ngumiti siya, tinanggap iyon at humigop ng kaunti. Pagkatapos niyang bawiin, inubos niya ang natitira, tinatanggalan ng laman ng tasa. Tinitigan siya ni Arisa, puno ng init ang kanyang puso. Tapos ka na ba sa trabaho mo? Manam, tumanggaw si Benjamin, sumulyap sa kusina. May meeting mamayang hapon. Malapit na akong mag-lunch. Magpahinga pagkatapos kumain, maalaga niyang sabi. Sige, tumanggaw siya. Ang pangunahing layunin niya ay gumugol ng mas maraming oras sa kanya. Sa pagkakataong iyon ay muling nag-vibrate ang phone ni Arisa. Hindi pamilyar na numero iyon, ngunit hindi iyon ang kakatawagan lang ni Bradley. Mahigpit na nagsalubong ang kanyang mga kilay. Alam niyang galing kay Regan ang tawag na ito. Napansin ni Benjamin ang kanyang banayad na ekspresyon, sinulyapan ang kanyang nagriring na telepono, at nagtanong, sino ito? She's not answering the phone, kaya malamang nahulaan niya kung sino ang tumatawag. Napabuntong hininga si Arisa, malamang Regan. Nagsalubong ang mga kilay niya sa inis. Kanina ka pa ba niya tinatawagan non-stop? Oo, patuloy siyang tumatawag mula sa iba't ibang hindi kilalang numero. Walang silbi ang pag-block sa kanila, ngunit hindi ko rin sinasagot ang alinman sa mga ito. Kumuha ka ng bagong numero ng telepono. Iminungkahi ni Benjamin, na nagpa siya kay Ethan na ayusin ang isang bagong numero para sa kanya mamaya. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang maraming inis. Medyo hassle ang pagkuha ng bagong number. Nag-aalala si Arisa na baka hindi siya maabot ng ilang mga matandang kakilala, kaya nag-atubili siyang magpalit ng numero. Anong abala? Kumuha ka na lang ng bagong number at ibigay mo sa mga kaibigan mo. You don't need to bother with others. May isa pang tawag na pumasok, at kinuha niya ang phone niya. Nakakonekta agad ang tawag. Paglapit niya ng phone sa tenga niya, narinig agad ang boses ni Regan. Isa, sa wakas nasagot mo na ang telepono.
May kailangan akong pag-usapan sa iyo. Ang tita Heather mo. Kabanata 1496. Regan York. Putol ni Benjamin, mas malamig pa sa yelo ang boses, pinutol ang susunod na sasabihin ni Regan. Ang boses na ito ay nagpadala ng isang kirot sa puso ni Regan at naging sanhi ng kanyang panginginig sa takot. Bakit si Benjamin ang sumasagot ng tawag? Sinisikap mo bang pahirapan ang iyong sarili sa Delmore sa pamamagitan ng panggigipit sa aking asawa ng ganito? Hindi pinapansin ang reaksyon ni Regan, naglabas si Benjamin ng malamig na babala, lubos na sawa na sa pamilya York. Mr. Graham, it's all our fault. Please just let us off the hook this time. I assure you they won't dare to mess around again. Isa is also my daughter. I only want to ask for her help today, nothing more. Nagmamadaling paliwanag ni Regan. Ngayon, ang kanyang matandang ina at asawa ay dinala sa kustodiya. Kung hindi magpapatalo si Benjamin, magiging challenging para sa kanila ang makalabas, at makakadagdag din ito ng insulto sa injury para sa York. Ha! Nang marinig ni Regan na sinusubukan pa ring gamitin ang blood ties bilang taktika ng pagmamanipula, nagpakawala si Benjamin ng malamig na pagngisi. You all know better than anyone how you've treated my wife in the past. From what I've seen, you guys have never regarded her as family. So, quit using blood ties to manipulate her in the future. Lumayo ka sa kanya, kung hindi, hindi mo kakayanin ang kahihinatnan. Ginoong Graham, hindi na binigyan ni Benjamin ng pagkakataong magsalita si Regan. Paulit-ulit niyang binalaan ang huli bago ibinaba ang telepono. Nang makita ni Arisa ang kanyang malungkot at galit na galit, kalmadong nagbuhos si Arisa ng isang tasa ng maligamgam na tubig at iniabot ito sa kanya, magiliw na hinihikayat, huwag kang magalit. Hindi nararapat na magalit sa mga taong katulad nila. Kung noon ay masasaktan siya, ngunit ngayon, pagkatapos tretuhin ang mga ito bilang mga estranghero, bihira na siyang maapektuhan ng mga ito. Napasulyap si Benjamin sa kanya, ang puso niya'y nagdurusa para sa kanya. Kinuha niya ang baso ng tubig at humigop ng maligamgam na tubig, sinusubukang pigilan ang kanyang emosyon. Hindi mag-aasal yung mga yun unless tinuturuan sila ng leksyon. Nakatagpo na niya ang lahat ng uri ng individual sa mundo ng negosyo, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng walang humpay na pamilya tulad ng mga York. Maliwanag na naglakas loob lamang si Heather na magpakalat ng gayong mga chismis sa pamamagitan ng media dahil hindi niya alam ang kapangyarihan ng pamilya Graham. Isa pa, parang naisip niyang pushover si Benjamin. Hayaan silang matuto ng leksyon habang nakakulong, kung gayon. Susuportahan siya ni Arisa kahit anong gawin niya. Wala siyang pakialam sa blood ties na iyon. Sila ang mga lumayo, sa bawat oras na mas masahol pa kaysa sa huli. Nang makita ang kanyang determinado at hindi sumusukong saloobin, gamaan ang pakiramdam ni Benjamin. Marahan niya itong niyakap, mahinang sinabing, "Honey, makatitiyak ka, kapag binubuli ka nila, hindi ko hahayaang mawala ang sinuman sa kanila." Napangiti si Arisa, pinagmamasdan kung gaano pa rin siya kawalang kasiyahan sa kanyang ngalan. This time, hindi nila ako binubuli. Binubuli ka nila. Ngumisi si Benjamin, sa tingin ba nila ako ay isang tao na maaari nilang ibuli? She proudly chuckled. Of course not. They should consider themselves unlucky for messing with you. Tinaas niya ang isang kilay, nakatitig sa kanya. Pinupuri mo ba ako o minamaliit? Nagpupuri, do. Tumalikod si Arisa at ipinulupot ang mga braso sa baywang nito, pugad sa kanya. Maningning at kaakit-akit ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Nag-init ang tingin ni Benjamin. Itinaas niya ang kanyang kamay para dahan-daang hawakan ang baba niya at iangat iyon. Tingnan ko kung pinupuri mo. Ako, mayaman at nakakaakit ang malalim na boses ng lalaki. Agad namang lumapit si Edwin para ipaalam na handa na ang pagkain. Nang makita ang dalawa na magkayakap na matamis at matalik, bahagyang umubo si Edwin, medyo namula ang kanyang kulubat na mukha. Mr. Graham, Mrs. Graham, oras na para sa tanghalian. Lumingon si Arisa kay Edwin. Got it, darating kami. Ngumiti si Edwin, saka bamaling sa mga gamit sa dining room. Terry, kain na tayo. Siya, na nakayakap sa braso ni Benjamin, ay bahagyang itulak ang lalaki. Ibinaba ni Benjamin ang kanyang mga mata upang tumingin sa kanya, ang kanyang tingin ay nag-aapoy ng matindi. Hinawakan niya ang kanyang ulo at iginiya ito patungo sa kanya, pagkatapos ay yumuko, tumpak na sinakop ang kanyang mga labi gamit ang kanyang sariling mga labi.
Ang mga pisngi ni Arisa ay agad na namulan ng matingkad na pula, na naging sanhi ng kanyang hitsura na nakakabighani at hindi mapaglabanan. Ilang beses niya itong hinalikan, hindi pa rin lubos na nakontento nang pinakawalan niya ito. Terry, kain na tayo. Tinapunan niya ito ng isang nahihiyang titig. Bitawan mo nga ako, hindi ako makabangon pag hawak mo ako ng ganito. Sa maalab na tingin, tinitigan ng lalaki ang namumula niyang pisngi, nakaramdam ng kasiyahan. Isang ngisi ang naglaro sa gilid ng kanyang bibig. Ihahatid na kita. Natigilan si Arisa. Kabanata 1477. Pagkatapos ng sabay-sabay naman ng halian, binalak ni Benjamin na samahan siyang matulog sa hapon. Gayunpaman, dahil sa ilang mga isyu sa kumpanya, wala siyang pagpipilian kundi umalis. I'm off to the office. You stay home and rest well. Marahan niya itong inihiga, hinayla ang kumot sa ibabaw niya, at pagkatapos ay umupo sa tabi ng kama, masuyong hinaplos ang mukha nito. Napangiti si Arisa, napuno ng saya ang mga mata habang pinagmamasdan ang lalaki na nag-aatubili na umalis papuntang trabaho. I will. You should hurry to the office, sagot niya sabay tango. Don't worry about me, baka tulog pa ako pagbalik mo. Bahagyang pumulupot ang mga labi ni Benjamin habang nakangiting nakatingin sa kanya bago masuyong pinisil ang ilong nito at yumuko para halikan ito sa noo. Babalik ako sa lalong madaling panahon, kaya't huwag hayaang tumakbo ang iyong imahinasyon at hindi ka masaya. Nang marinig ang paalala niya, tumanggo ang babae. Okay, you should go now. Hinihintay ka na ng lahat. Sinilip siya nito ng maayos bago tumayo para kunin ang suit jacket niya. Tapos, lumingon ulit siya para tignan siya. Nakangiting kumaway si Arisa sa kanya, senyales na magmadaling umalis. Noon lang lumabas ang lalaki sa kwarto, isinara ang pinto, at bumaba. Bago umalis, inutusan niya si Edwin, bawal bumisita ng walang pahintulot ko. Oo, Mr. Graham. Napansin ng mayordomo, na ipinaabot ang mga utos sa mga tanod sa pasukan sa sandaling umalis si Benjamin, na nagtuturo sa kanila na gawin ang kanilang ibinigay na gawain. Nagpahinga na rin si Darius. Pumasok si Edwin at nakita niya si Mary na nasa kusina pa rin, abala sa kung ano. Naglakad siya papunta sa kanya. Anong pinagkakaabalahan mo, Madam Mary? Magpahinga ka na. Lumapit siya sa kusina at kinausap siya. Pinapapataas ko ang dough para magamit ko mamaya sa hapon para gumawa ng konting bagay, sagot ni Mary sa kanya habang nagmamasa ng masa. Maraming oras para gawin ito sa hapon, nakangiting sabi ni Edwin, na hinihikayat siyang magpahinga. Nag-aalala ako na baka magising si Isa na gutom, kaya naman hinahanda ko na ang dough. Malapit na itong maging handa. Magpahinga ka na, Edwin, paliwanag ng babae habang inilalagay ang minasa sa isang mangkok at tinakpan ito ng cling film. Sige, magpahinga ka na rin. Pwede ka nang magpatuloy sa hapon. Tumulong na ang mayordoma sa pag-aayos at hinimok si Mary na huminto sa pagtatrabaho. Pinatuyo ni Mary ang kanyang mga kamay at namula. Okay, I'll go check on Isa. Malamang tulog na siya ngayon. Nakangiting sagot ni Edwin at bumalik sa sariling tirahan matapos siyang magpaalam. Nakaugalian na ni Mary na tingnan si Arisa. Umakyat siya sa hagdan patungo sa master bedroom, marahan niyang binuksan ang pinto, at nakita niya ang dalaga na mahimbing na natutulog. Noon lamang niya isinara ang pinto at bumalik sa sariling silid upang magpahinga, ang kanyang isip ay maluwag. Ang nakakaakit na bango ng mga pastry ang gumising kay Arisa bandang hapon, at hindi niya napigil ang huminga pa bago tuluyang bumangon. I wonder if he's back. Lumipat siya sa gilid ng balkonahe at sumilip ngunit wala siyang nakitang palatandaan ng sasakyan ni Benjamin. Pagkatapos niyang maghugas ng mukha at magpalit ng damit ay tuluyan na siyang bumaba ng hagdan. Gising ka na, Mrs. Graham. Pakiusap, dahan-dahan lang. Nang makita si Arisa, nagmamadaling lumapit si Edwin at inalalayan siya pababa ng hagdan. Nang makita ng babae ang kanyang kaba, hindi napigil ang matawa. I'm perfectly fine, Edwin. You don't have to be so tense. Napangiti si Edwin. Mas mabuting mag-ingat pa rin, kung hindi mag-alala si Mr. Graham. Bumangon ka nang hindi sinasabi sa amin. Natulak ka sana namin sa iyong wheelchair para matiyak ang iyong kaligtasan. Naantig ang pakiramdam ng babae, umuwi na. Ba siya? Hindi pa, maingat na inalalayan siya ni Edwin habang patuloy na pinagmamasdan ang kanyang mga paa, natatakot na baka madulas siya. Nang mapansin niyon, parehong natuwa at naantig si Arisa. Sa wakas ay mayroon na akong kaunting kalayaan ngayong wala siya sa bahay, kaya bakit ka kinakabahan gaya niya?
Ayos lang talaga ako. Tumawa si Edwin na nag-iingat pa rin. Anong niluluto sa kusina? Amoy na amoy ko ito hanggang sa itaas. Napatingin si Arisa sa kusina, nakita niya ang dalawang matanda na abala sa trabaho. Lahat ng gusto mo, Mrs. Graham. Ngumisi ang mayordoma, iginiya siya papunta sa sopa. Kabanata 1478. Hey, Dad. Hoy, Lolo. Anong masarap na pagkain ang ginagawa mo? Amoy na amoy ko ito mula sa itaas. Lumapit si Arisa na hindi napigilan ang nakakaakit na halimuyak mula sa kusina at nakapikit sa kaligayahan habang nakatingin sa dalawang matanda. Isa, gumising ka na. Ginawa ni Mary ang iyong mga paboritong merienda, kasama ang custard tarts. Malapit nang matapos ang mga ito. Nakangiting tugon ni Darius at pina-check ni Edwin kung handa na ang tart. Lahat ito ay lutong na may timer, old Mr. Graham. Aalertuhan tayo kapag tapos na sila, magalang na sabi ni Edwin, ngunit ilang beses pa ring pumunta sa oven para tingnan ang oven. Maghintay ka muna sa labas, Isa. Dadalhin ka namin ng merienda kapag handa na. Ang kusina ay puno ng mga usok ng pagluluto at ang sahig ay madulas, kaya huwag manatili dito. Kaway-kaway, sinenyasan ng matandang babae si Arisa na umalis na. Masyadong mapanganib para sa isang buntis na manatili sa kusina. Ngumiti si Arisa at tumango. Sige, alis na ako. Huwag ka masyadong gumawa, baka hindi natin matapos ang lahat. It's not much to begin with. Pagbalik ni Gavin at ng iba pagaling school, makakain na rin sila. Humalaklak si Darius, napatingin si Arisa sa kanila. Tay, hindi pa po ba nakabalik si Benjamin? I suppose not, hindi ko siya nakita. Lumingon sa kanya ang matanda na may kumislap na mga mata bago siya tinukso. Bakit? Nami-miss mo ba siya? Dahil sa pagkapahiya, sumagot lang ang dalaga, uupo ako sa labas. Nang marinig ito ng mga matatanda ay hindi napigil ang tumawa. Lalong namula ang tenga ni Arisa sa narinig. Nakaupo siya sa hapagkainan, nakatutok sa kanyang cellphone. Hindi malinaw kung binalaan ba ni Benjamin si Regan na huwag na siyang abalahin pa, o dahil na-block siya, pero wala talaga itong natanggap na tawag mula sa kanya. Masarap magkaroon ng kaunting kapayapaan at katahimikan. Bumalik sa opisina ng CEO ng Graham Tower, abala si Benjamin sa pagre-review ng ilang mga dokumento nang sumugod si Ethan at nag-abot ng isang file sa kanya. Nakalabas na ang ulat, Mr. Graham. Naningkit ang mga mata ni Benjamin nang tumigil siya sa kanyang trabaho at tumangala. Basahin mo sa akin ang mga resulta. Si Mrs. Graham at Regan York ay hindi magkadugo. Nakita na ni Ethan ang ulat ng DNA test na nagpapatunay na walang relasyon sa pagitan ni Arisa at Regan, at natuwa siyang malaman iyon. Hindi bababa sa mas masakit kung hindi mo sila sariling laman at dugo. Kumikislap ang mga mata ni Benjamin habang nakahinga siya ng maluwag. Ibigay mo sa akin ang ulat. Mabilis na iniabot sa kanya ni Ethan ang dokumento. Sa pagsuri, napansin ni Benjamin ang nakasulat na kumpirmasyon na ang dalawang paksa ay hindi nagbahagi ng biological na relasyon. Talaga bang tumpak ang ulat na ito? Tinitigan niya ng mabuti si Ethan, hindi pinapayagan ang isang pagkakamali. Kumpiyansa na tumanggaw ang huli. Ginawa ko ang lahat ayon sa mga tagubili ni Mr. Bailey. Walang paraan na magiging mali ang mga resulta. Panatilihing confidential ang bagay na ito. Huwag hayaang tumulo ito, mahigpit na utos ni Benjamin. Kailangan pa niyang umuwi at subukang kumbansihin ang kanyang asawa. Oo, Ginoo, alam ni Ethan ang gagawin. Pagkatapos ay itinago ni Benjamin ang ulat, tinapos ang lahat ng nakabinding papeles sa kanyang mesa, at umuwi. Plano niya noong una na tapusin ang kanyang trabaho ng mabilis at umuwi, ngunit ang pagpupulong ay tumagal ng 2 oras. Ngayon, eksaktong oras na natapos ang mga bata sa kanilang mga klase, kaya inutusan niya ang driver na tumungo sa paaralan. Lumabas sa gate ng school ang 6 na magkakapatid, sina Gavin, Timothy, Zachary, Oliver, Jasper, at Jesse, habang bitbit ang kanilang mga backpack. Agad na nagliwanag ang kanilang mga mata nang makita ang isang Loki. Ngunit marangyang itim na sedan. Si Daddy naman, Ginoong Graham. Nagtakbuhan ang mga bata patungo sa sasakyan. Si Benjamin ay abala sa pagbabasa ng kanyang mga email sa kotse, ingat lamang ng kanyang ulo nang buksan ng mga bata ang pinto ng kotse mula sa labas. Daddy, sunduin mo kami. Tuwang-tuwa si Gavin. Tumingin siya sa loob ng sasakyan, umaasang makikita si Arisa, pero sa disappointment niya, wala ito. Hindi pa rin maganda ang pakiramdam ni Mommy. Si Timothy at ang iba ay tumitig kay Benjamin nang may pagtataka.
Lumingon ang lalaki sa mga bata, nanlambot ang kanyang tingin. Hop in. Uuwi na tayo. Okay. Tumango naman ang 6 na maliliit bilang pagsang-ayon at agad na sumakay sa sasakyan. Kabanata 1499. Nang makita ito, mabilis na pumasok ang mga bodyguard at ay nalalayan ang mga bata upang hindi sila mahulog. Nang maayos na ang lahat ng 6 na bata, nagsimulang bumalik ang driver sa tirahan ng Graham. Samantala, inaayos pa ni Benjamin ang kanyang mga email, habang matamang nakatitig sa kanya ang 6 na bata. Si Zachary, nang mapansin ang suit at leather na sapatos ni Benjamin, ay nagtanong, Mr. Graham, galing ka ba sa opisina para sunduin kami? Oo, sagot ni Benjamin nang hindi inyangat ang ulo. Kagagaling ko lang sa opisina. Umiling si Timothy, nasa bahay ba si Mommy? Sumulyap si Benjamin sa kanya at sumagot, oo. Paglabas ko ng bahay, umiidlip ang mommy mo. I wonder if she's awake. Napakurap-kurap si Jasper na tila excited. Nakataas ang isang kilay, tinanong ni Benjamin, may kailangan ka ba sa kanya? Hehe, pinuri ako ng guro ngayon, tuka si Jasper, ngumisi ng napakalawak na nanliit ang mga mata. Tungkol saan ito? Casual na tanong ni Benjamin, na curious kung ano ang ginawa niya para makatanggap ng ganoong papuri. Tinulungan ko ang guro na gumawa ng sandbag, at sinabi niyang sa akin ang pinakamagandang nakita niya. Sabik na patunayan ang kanyang sarili, binaliktad pa ni Jasper ang kanyang gallery at ipinakita kay Benjamin ang larawang kinuha niya sa kanyang telepono. Tiningnan ito ni Benjamin at humanga siya sa kanyang pagkamalikhain. Ito ay talagang napakaganda. Ang sandbag ay hugis Ravioli, na ang bawat panig ay nagpapakita ng iba't ibang kulay. Pinalamutian pa ito ng mga cartoon character na kanyang hinahangaan, kaya lalo itong nakakaakit. Hehe. Halos nawala ang mga mata ni Jasper habang nakangiti ng malawak. Dahil sa papuri ni Benjamin ay nagpaikot-ikot siya sa kanyang upuan. Nang makita siyang tuwang-tuwa, bahagyang umangat ang mga labi ni Benjamin. Tinanong niya, ikaw ba mismo ang nagdisenyo nito? Mariing tumanggaw si Jasper. Oo, ginawa ko ito sa aking sarili, at talagang nagustuhan ito ng lahat. Tumanggaw si Benjamin. Medyo creative siya. Maraming bata ang humiling sa kanya na gumawa ng isa para sa kanila. Nagningning ang mga mata ni Jessie, at masaya siya para sa kanyang kapatid. Sige, kapag tapos na ako, magbebenta ako sa kanila. Nagawa na ni Jasper ang mga kalkulasyon, kumikinang ang kanyang mga mata habang nakikipag-usap kay Oliver. Dapat ko bang ibenta ang bawat isa sa halagang 300? Sa tingin ko ang 500 ay makatwiran, mahinahong sabi ni Oliver, hindi man lang ito mahal. Pagkatapos ng lahat, ito ay tungkol sa pagkamalikhain. Habang pinakikinggan ni Benjamin ang pag-uusap ng magkapatid, kumaibat ang gilid ng kanyang bibig. Daddy, nakausap mo na ba si Mommy tungkol sa sitwasyon natin? Lumapit si Gavin kay Benjamin. Agad namang napalingon ang 5 pang bata, na curious na malaman ang reaksyon ni Arisa. Tinignan ni Benjamin ang mga bata at sinabing, nagalit lang ang mommy mo saglit. Wow, gulat na sigaw ng 6 na bata. Kasabay nito, nagsimula silang mag-alala tungkol sa kalusugan ni Arisa. Okay lang ba si Mommy? Nang makita ang kanilang pag-aalala, tiniyak ni Benjamin sa kanila, she's fine. Nagalit lang siya saglit, galit na binaliwala mo ang iyong kaligtasan. Sa totoo lang, higit na nag-aalala si Arisa sa kaligtasan ng mga bata, at ang katotohanang nagpunta sila sa residence sa York para magdulot ng gulo ay nagbigay pa rin sa kanya ng labis na kasiyahan. Nakahinga ng maluwag ang 6 na bata. Salamat sa Diyos, sinulyapan sila ni Benjamin bago binawi ang tingin at nagpatuloy sa pakikitungo sa sarili niyang mga email. Hindi na siya ginulo ng mga bata. Hininaan nila ang kanilang mga boses at nagsimulang magtalakay ng iba pang mga paksa. Pagdating nila sa bahay, sa wakas ay nagsimula na silang tumalbog sa kanilang mga upuan. Nang huminto ang sasakyan ay agad silang lumabas at pumasok sa loob ng bahay. Mommy, nakabalik na po kami. Lahat ng 6 na bata ay sumugod sa sala at sumigaw ng malakas, puno ng lakas. Si Arisa ay kumakain ng merienda sa dining room. Nang marinig niya ang kanilang mga boses, lumingon siya at tumingin sa kanila. Nandito ako. Nang makita ni Arisa ang 6 na bata, ang bawat isa ay may inosente at kabataang mukha, natunaw ang kanyang puso. Kumaway siya sa kanila. Hindi man lang nag-abalang magpalit ng sapatos ang 6 na bata bagkus ay nagpatuloy sila sa pagtakbo sa direksyon niya habang nasa balikat ang kanilang mga bag. Mommy, namiss ka namin ng sobra. Namiss ko rin kayong lahat, sweethearts. Bulalas ni Arisa sa tuwa.
Kabanata 1500. Ang 6 na bata ay sumugod sa mga bisig ni Arisa, ngunit siniguro nilang bumagal bago maabot siya. Mommy, ang biglaang yakap na sinabayan ng kanilang malambing at mapagmahal na boses ang nagpatunaw sa puso ni Arisa. Nilapitan niya ang mga ito, nakaramdam ng labis na kaligayahan. Oo, ibaba mo na ang mga backpack mo. Maghugas ka na ng kamay, at pagkatapos ay kumain ka na. Marahan niyang tinapik sa ulo ang mga bata. Mommy, pinuri ng guro si Jasper ngayon. Masayang ibinahagi ni Oliver sa kanya ang tagumpay ng kanyang kapatid. Nagningning ang mga mata ni Arisa, at tumingin kay Jasper. Ano ang ginawa mo upang makakuha ng papuri mula sa guro? Medyo nahiya si Jasper. He chuckled before said, Mommy, pinuri ako ng teacher sa paggawa ko ng magandang sandbag. Maraming bata ang humiling sa kanya na gumawa ng mga sandbag para sa kanila. Dagdag ni Jessie sabay hajejek. Magiliw na ginulo ni Arisa ang buhok ni Jasper. Inuwi mo ba? Tingnan ko. Well, ang sandbag na iyon ay ginamit sa mga laro noong break time. Iniligpit ng guro, ngunit mayroon akong larawan nito sa aking telepono. Hayaan mong ipakita ko sa iyo. Buong pagmamalaking inilabas ni Jasper ang kanyang telepono at nakita ang larawang ipapakita sa kanya. Nagsama-sama sina Timothy, Gavin, at Zachary para tingnan din ito. Mommy, hindi ba maganda ang sandbag na ginawa ni Jasper? Pinuri rin siya ni Daddy, Mr. Graham, sa kanyang paggawa ng magandang trabaho. Inilipat ni Arisa ang kanyang tingin mula sa nakamamanghang larawan sa mga bata. Alam din ito ng daddy mo. Masiglang tumanggaw ang mga bata. Oo naman. Sinundo kami ni Daddy at iniuwi. Napangiti si Arisa at napatingin sa pinto, kung saan pumasok ang isang lalaki na may dalang laptop bag. Mommy, hindi mo sinabi sa akin kung ang sandbag na ginawa ko ay mukhang maganda. Hinarang ni Jasper ang tingin ni Arisa, nakalabas ang ibabang labi. Madaling mabihag si Mommy kay Daddy. Sa tuwing nakikita niya ito, lahat ng atensyon niya ay ninanakaw. Napatingin si Arisa sa medyo naiinis na bata at mapaglarong pinisil ang ilong, ang ganda. Ang sandbag na gawa ng anak ko ang pinakamaganda sa lahat. Walang makakapantay sa kanya. Naningkit ang mga mata ni Jasper habang kumikinang sa tuwa na nalulugod sa papuri nito. Mommy, kapag bumuti na ang pakiramdam mo, maglaro din tayo ng sandbag. Gagawa pa ako ng mas maganda. Oo naman. Nakangiting sagot ni Arisa sabay gulo ulit ng buhok. Nakauwi na ako. Lumapit si Benjamin at ibinalita kay Arisa. Nakatitig sa kanya ang matinding titig nito. Maligayang pagdating sa bahay. Tumayo si Arisa, at magalang na tumabi ang 6 na bata para bigyan siya ng paraan para makalakad siya papunta kay Benjamin. Gustong kunin ni Arisa ang briefcase ni Benjamin, pero umiwas siya. Hinawakan ni Benjamin ang braso niya. Medyo mabigat ito, kaya huwag mong hawakan. Maupo ka lang. Then, put down your briefcase and go wash your hands. Kumain ka muna. Malumanay na udyok ni Arisa, nanlilisik ang mga mata sa gwapong mukha nito. Sumulyap si Benjamin sa kanya, saka iniwas ang tingin sa mga bata na may dala pang gamit. Iniutos niya, ilagay mo ang iyong mga bag. Nakuha ko. Tumingin si Gavin sa kanya at nagkusa na kunin ang briefcase ni Benjamin. Ibigay mo sa akin, Daddy. Itatabi ko ito para sa iyo. Binigay sa kanya ni Benjamin ang briefcase. Nagmamadaling pumunta si Gavin sa study at inilagay ng maayos ang briefcase bago lumabas para iligpit ang sariling bag. Ilagay mo na rin ang mga bag mo. Hinikayat ni Benjamin ang iba pang 5 bata na nakatayo pa rin doon sa pagtataka. Noon lamang nagmadaling umalis sina Timothy, Zachary, Oliver, Jasper, at Jessie para iligpit ang kanilang mga bag. Ngumiti si Arisa sa kanila habang ang tingin ni Benjamin ay bumagsak sa kanyang mukha. Nakatulog ka ba ng maayos? Bumalik ang tingin ni Arisa sa kanya at tumango. Oo, matagal na akong hindi puyat. Ngumiti si Benjamin at marahang hinawakan ang mukha niya. Mukhang energetic ka. Naayos na ba ang lahat sa kumpanya? Bakit tumagal ito, Jong? Nag-aalalang tanong ni Arisa.